Kaibigan, mahilig ba kayo sa pansit? Okay, pansit canton. Ano bang benefits nito? Ano bang risk? Pwede bang kainin araw-araw? Pinag-uusapan natin yung regular pansit canton. Hindi ito yung instant na nasa plastic. Ito yung talagang niluluto natin. Actually, ang pansit, kahit anong pansit naman, ay may gives energy, di ba? Pampalakas. Okay? Di ba? Kumain ka ng pansit, talagang lalakas ka. Maganda rin sa metabolism. Sabi ko nga, mas makakagalaw ka, nagtatrabaho ka, pampabusog mo yan. It brings fullness. Busog ka, kalmado yung tiyan mo. Diba? Pansit canton yan na nabili nyo sa restaurant. Merong vitamins and minerals din, konti. Depende nga sa isasahog ninyo na laman o gulay. Pwede mo lagyan ng mga manok o ulam, di ba? Para maging mas healthy siya, add healthy protein. Pwede mo rin siya lagyan ng gulay, mas marami nga, mas maganda. Yung ibang mga noodles ay may nilalagay na iron fortified So, dinadagdagan ng iron. So, pipiliin nyo yung klase ng noodles. Kung may iron siya, di maganda for anemia. Dahil nga busog ka, kalmado ang tiyan mo, parang kanin siya, di ba? So, relax yung tiyan mo. Ang problema lang dito sa pansit canton at yung mga ibang mga noodles, kung marami nga masyado nito, alam naman natin, mataas siya sa carbohydrates. So, pwede magkaroon ng diabetes at metabolic syndrome. Diba? Pag masyadong maraming carbs, masyadong white rice, kahit itong pansit canton, tataba, pwede ma-high blood, pwedeng insulin resistance, magkaka-diabetes, tataas yung cholesterol, tataas yung triglyceride. Ito yung problema pag marami ang kain natin ito. So, okay naman yung pansit canton, gawin mo na lang mas healthy ito. Daming kalamansi, di ba? Sarap. Tsaka huwag din masyado maalat. At least dito yung timpla mo Kaya mo timplahin. Compare naman natin, added information. Sa mga instant noodles, di ba? Noodle din siya. Pareho din ba ang benefit at risk? Ang problema sa instant noodle, yung sa pakete, sobra alat ang gawa nila. 1,700 grams of sodium. Ang recommended natin, 2,003 lang. So, isang instant noodles, halos nakain nyo na yung dami ng asin o sodium na kailangan mo sa buong araw. Kaya ako, di ko nilalagay lahat ng mga seasoning niya, kalahati lang. Tapos yung sabaw, tinatapon ko rin yung sabaw. Hindi ko siya iniinom lahat. So, very high sodium ang problema pag instant. Isa pa, sa instant noodle, ang gamit nila, ibang klaseng flour, refined flour. Mas mabilis madurog, mas nagkakaroon ng problema sa indigestion, weight gain, sakit sa tiyan. Diba? Depende pa rin sa quality. May better quality na instant noodles, may poorer quality. Isa din, merong mga pag-aaral, nakita na to sa ilang studies, pag instant noodles, mahirap matunaw. Minsan, 2 oras na, sinilip nila yung bituka, na doon pa rin yung instant noodles. Nahihirapan durugin. Hindi rin nakakapayat. Siyempre, maalat, nakaka-high blood, nakakataba pag instant. So, mas maganda pa rin yung regular pansit canton. Pero kung gusto nyo instant, pipilitin nyo pa maging mas healthy siya. Tsaka maraming brands na ngayon. Merong mamahalin brand na instant noodles. Merong instant noodles na walang vetchin. May ganon. Merong low salt, walang vetchin. Merong gawa sa better na quality na noodles tulad ng whole grain. So, depende sa presyo at kung saan ginawa. Okay, so kapag papapiliin tayo, siguro mas okay ang pansit canton. Huwag lang masyadong maalat. Lagyan natin ng mas healthy na sangkap. Salamat po.